Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lucio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Hindi naging mapalad ang buhay ni Lucio na mga panahong yun. Nawala na ang mga magulang. Hindi man lang nasilayan ang mga ito. Dahil paslit pa lamang nang mawala ang mga ito. Ang nagtaguyod sa kanya ay si Lolo Carlito. 14 na taong gulang pa lamang si Lucio. Mula sa kaunting kita ng lolo sa pamamasura, nakakaraos naman sila sa pagkain. Sa katunayan, nakapag-aral pa nga si Lucio. May hahalin tulad natin ang maglolo sa mga pag-alagalang tao sa kalye. Ngunit ang kaibahan lamang nila sa iilan. Malinis at may tirahan ang mga ito. Ilang distansya lang mula sa mismong lungsod. Gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at may bubong na kinakalawang. Kapag umuulan, sobrang hirap ng kanilang kalagayan. Paano ba naman? Bukod sa kinakalawang ang bubong, butas pa ito at isang palapag lamang ang bahay. Ang sahig ay lupa na may maliit na espasyo na kung saan makikita ang nakahilerang bato na pinatungan ng tabla bilang higaan. Sobrang nakakaawa kung titignan. Ang lupaing yun ay pagmamay-ari mismo ng lolo. Maliit lamang at napapaligiran ng mga pader ng subdivision. Ayaw namang ipagbili ng matanda dahil ayon sa kanya, ito na lamang ang natitirang yaman na may papamana sa naulilang apo. Kapag araw ng linggo, nagsisimba silang maglolo. Yung isang araw nakita sa pamumuhay, inilalaan ng dalawa sa ama. Gusto nilang gampanan ang ginagampanan ng iba. Nagbabaka sakali na dinggin ng ama ang kanilang hinaing. Magkaroon ng mabuting kalusugan, ligtas sa kapahamakan at higit sa lahat. Makatapos si Lucio kahit sekundarya man lamang. 3rd year high school na si Lucio ng mga sandaling yun. Dama ang pagkainggit minsan habang nakikita ang mga kaklaseng may magandang bihis. Kumpleto ang mga kagamitan at masaya. Habang si Lucio, pinagtagpi-tagping notebook o binder na may nakaipit na ballpen at lapis lamang ang dala. Gusot ang uniforme. Pinaglumaan pa ito ng mga estudyanteng kapitbahay. Ganun pa man, hindi ito naging dahilan upang mawala ng pag-asa sa buhay si Lucio at si Lolo Carlito. Ayon nga sa kasabihan, kung gaano ka kasikap ganon din ang grasyang matatamasa mo balang araw. Ang dapat lamang tandaan, laging tanawin ang nakaraan kung saan ka nanggaling. Apo, Lucio, huwag mong kalimutang dumaan sa tambakan. Sabi kasi ng ahente, sa hapon na niya ibibigay yung kita natin sa basura. Pag uwi mo ha, tapos bumili ka na din ng makakain mamayang gabi. Umaga ng mga sandaling ito, papunta sa eskwelahan si Lucio. Napatango ang binata at napansin niya sa lolo na tila may dinadaing sa katawan. Natanong niya ang matanda ngunit ngumiti lamang ito sa kanya at sinabing mahuhuli na si Lucio sa klase. Kinahapunan, dumaan ang binata sa tambakan. Inabutan siya ng pera noong bumili ng basura. 5 piso at 1 sentimo. Marami din kasing nalikom na plastic si Lolo Carlito at mga bakal. Malaking pera na ito noon. Kaya nang makabili ng bigas,
may ulam pang maibabaon ang binata kinabukasan. Nang makarating sa bakuran ng tahanan, may nakita si Lucio na 2 tao. Disente ang suot na tila may kaya. Kausap ng mga ito si Lolo Carlito. Kumakamot pa ng ulo at panayang iling. Hanggang sa nadinig ng binata na gustong bilhin ang lupa ng lolo niya. Balak sana itong lagyan ng kalsada papunta sa loob at labas ng subdivision. At ang matitira, lalagyan ng ilang mga tahanan. Ngunit mariing tumanggi si Lolo Carlito. Kahit ano pang laki ng halaga ang ialok, hindi ito pumayag. Ang sabi ng matanda, minana pa niya ito sa angkan at sentimental ito para sa kanya. Pasensya na sa inyo ha. May mga ibang lupa naman dyan. Bakit hindi nyo subukang alokin yung may-ari? Alam nyo kasi, maliban sa mahalaga sa akin ang lupang ito, wala na kasing iba pa na ipapamana ko sa aking apo. Kaya pasensya na talaga ha. Hindi ba pwedeng may benta talaga? Alam mo kasi Manong, maganda yung lupain to at sakto sa tinatayo naming subdivision. Katunayan, naisama na nga ito sa proyekto. Hindi naman namin pwedeng baguhin yun at baka magalit ang kliyente. Sige na Manong, para na rin matapos na ito. Ilang beses na kitang inaalok. Wika ng isang ahente. Muling tumanggi si Lolo Carlito at ayaw niya talagang ipagbili. Kapansin-pansin ang pagsimangot ng mukha ng lalaki. Kinalabit nito ang isa at sinabihang umalis na sila sa lugar. Ngunit noong tumalikod na ang mga ito, bigla silang nagbanta. Alam mo tanda, ayaw sana namin ng gulo eh. Pero mukhang kayo ang may gusto. Hindi naman na nagsalita pa si Lolo Carlito. Umiling lamang ito at nang makita si Lucio, sinabihan na matanda ang binatang wag na lamang intindihin. Ganun talaga ang mga taong makapangyarihan. Ngunit hindi siya papayag sa alok ng mga ito. Lolo, ayos lang naman po kung ipagbili niyo na yung lupa. Baka kasi kung ano pa yung gawin nila sa'yo. Ikaw talaga po. Sabi ko naman ipapamana ko ito sa'yo. Mawala na sa akin ang lahat. Huwag ang lupang naipangako ng ating angkan. Wala man akong pinag-aralan. Walang pera. Pero ito iho, bandera ito ng pamilya natin. Tandaan mo, mararamdaman mo ang kahalagahan ng nakalipas. Kapag nasa lupa ka na ng kinalakihan, halika na at padilim na. Makalipas ang ilang araw, yung pasimpleng pagdaing ng lolo, mas lumala pa. Bahagya pang pumayat at kitang-kita ang malaking pagbabago sa kilos nito. Nag-aalala na si Lucio. Subalit kapag tinatanong naman ng lolo, hindi ito nagbabanggit patungkol sa kalagayan. Sa halip, nakikita niya ang matanda tuwing matutulog na nakaluhod sa maliit na altar. Tapos, lalabas at matagal makakabalik. Isang madaling araw, hapong-hapu pa ang mukha ng matanda na tila galing sa mahabang takbuhan. Napapadalas na itong nangyayari. Habang tumatagal, palala ng palala ang dinadaing ng lolo. Lucio! Lucio! Pumunta ka nga rito, iho. Aray, tumabi ka sa akin, iho. May sasabihin akong mahalaga sa'yo. Nang mga sandaling to, walang klase, araw ng linggo at dapat magsisimba silang maglolo. Ano po ba yun, Lo?
Teka po, bakit may dugo po kayo sa ilong? Nakita nitong may bakas ng dugo ang ilong ni Lolo Carlito. Ay, nakita mo tuloy. Hindi ko napansin. Malaki ka na. Kamukhang kamukha mo pa ang tatay mo. May ipon na gwapo. Nasa ilalim lang ng higaan. Malaki na din siguro. Hindi ko kasi binibilang eh. Sige na nga apo. May sasabihin ako sa'yo. Sana huwag kang magagalit at magtatampo. Hindi naman talaga tayo hirap kung iisipin. May dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Maliban sa gusto kong lumaki kang matibay, mabuti at hindi katulad ng ibang mapaghangat, inilalayo kita sa kapahamakan. Supling ka pa lamang noon at bago pa mamatay ang mga magulang mo. Meron kayong negosyo. Kakao ito iho at maraming kliyente. Doon kayo nakatira sa kabila. Alam mo ba ang kinamatay nila? Dahil sa mga masasamang tao. At ako ang dahilan. Sobrang sakit para sa akin na po. Hindi ko inaasahang madadamay ang mga magulang mo. Pinagsisisihan ko ang lahat. Marami akong nakalabang tao. Pero hindi karaniwang makikita mo lamang sa paligid. Kung hindi, mga kakaiba at may katangi ang hindi ka panipaniwala. Teka lang ho, Lolo. Parang ang gulo naman po ng sinasabi nyo. Kumusta po ba kayo? Ayos lang po ba yung pakiramdam nyo? Tanong ni Lucio. Nararamdaman niyang iba na ang sinasabi ng lolo. Ngunit sinabi ng matanda na hindi ito nagbibiro at hindi nawawala sa sarili. Seryoso ang matanda sa mga sinasabi. Walang bahid ng kung anong kasinungalingan. Natahimik si Lucio. Napatango habang makikita sa mukha ang pagtataka. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Lolo Carlito. Ang sabi nito, may tangan itong mutya. Mutya ng apoy. Magtatanong sana si Lucio ngunit pinigilan siya ng lolo at sinabing makinig muna. Dito na inilahad ng lolo ang lahat. Ang sabi nito, ang karamdaman ay likha ng isang taong nakalaban nila noon. Miyembro ang matanda sa isang organisasyon na pumapatay ng mga masasamang tao. Kasama na dito ang tatay niya dahil na rin sa seguridad ng mga magulang ni Lucio. Alam mo apo, marami ka pang dapat malaman. Kaso mahirap ng idetalye, lalo na kung wala kang kaalaman sa kakaibang bagay. Sinasabi ko ito sa iyo ngayon dahil papalapit na ang katapusan ng buhay ko. Puntahan mo ang tiyuhin mong si Eduardo, pinsan ng tatay mo at may hawak ngayon ng dokumento ng lupa. Malalaman mo sa kanya ang lahat patungkol dito. Hinala ko, hindi lupa ang sadya ng mga bumibili ng lupa at gusto lamang suriin ang kalagayan ko. Kaya kung mapapansin mo nanghihina na ang katawan ko. Dati pa akong nananahimik. Ayaw ko na ng gulo mula nang mamatay ang magulang mo. Isinuko ko na ang sarili ko sa ama. Naging payapa naman ang lahat. Marahil nakikita ng kalaban na naghihirap na ako. At sinasadya ko yon para lamang sa'yo. Gusto kong isipin nila na wala na akong kakayanan. Wala nang impluwensya sa mga kakaibang bagay at wala nang importansya sa mga pangyayari. Ngunit hindi pala nila ako lulubayan. Kapag may nangyari sa akin, alam mo na ang gagawin. Kunin mo ang tangan kong nakalibing sa ilalim ng higaan. Kasama ng mga ipon ko po. Lolo, wala po ko naiintindihan. Naniniwala naman akong ayos ka lang. Pero ano po ba talaga? Hindi ko kasi makuha eh. Ang ibig niyong sabihin, may nagtatangka sa buhay ko.
Ganun po ba? Nilalayo mo ko sa kapahamakan. Tapos may agimat po kayo, tama? Paano po ba to? Sobrang biglaan naman po ata, lo. Hindi ko naman makita sa inyo yung mga sinasabi nyo noon. Tapos na ako sa mga sinasabi ko, iho. Yung habilin kong tangan, kunin mo pati ang pera. Hindi ko na kayang protektahan ka sa ganitong sitwasyon. Hindi na nagsalita pa si Lucio. Seryoso ang mukha at kita ang pangingilid ng luha sa mga mata. Kinagabihan, lumabas muli ng bahay si Lolo Carlito. Nang mga sandaling to ay hindi mapakali si Lucio. Lumabas ito at sinuri kung saan nagpupunta si Lolo Carlito. Laking pagtataka ni Lucio dahil nasa likod lang naman pala ito ng bahay. Nakatayo lang sa isang madamong lupain na may puno ng tugas sa unahan. Ano ba talagang ginagawa nito ni Lolo? Tsaka nakatulala lang eh. Ilang minuto habang pinagmamasdan ng binata ang lolo, umabante ito ng lakad sa damuhan. Dahil sa mataas ang mga damo, hindi na makita pa ni Lucio ang lolo. Sinundan niya ito, ngunit sa ibang direksyon naglakad. Pinagmamasdan ang galaw ng damo kung saan naroon si Lolo Carlito. Ilang sandali pa, nakarating ang binata sa hangganan. Tahimik lamang si Lucio. Nadidinig ang mga yapak ng lolo at nakita itong lumitaw malapit sa tugas. Umupo ang matanda at parang may kinakausap. Naisip ni Lucio na wala na sa sarili ang lolo. Ngunit laking gulat nang may lumitaw sa gilid ng lolo. Isang babae, maputi, matangkad at may mahabang buhok. Nakahubot-hubad at tila nakalutang sa lupa. Pinagpawisan si Lucio at nakaramdam ng kilabot. Naisip pa nga nitong white lady ang nakikitang katabi ni Lolo Carlito. Gusto niyang umalis sa lugar. Ngunit bigla namang tumayo si Lolo Carlito at humarap sa babae. Nadidinig niya ang sinasabi ng matanda. Ayon dito, huwag pababayaan si Lucio kapag namatay na siya. Nagulat naman ang binata sa mga sinasabi nito. Hanggang sa yung babae, nag-iba ang itsura. Nagmistulang rena at nagkaroon ng mahabang saya. Mga palamuti sa buhok at may basto na ginto ang kulay. Hindi na natiis ni Lucio ang nakikita. Kaya marahan itong naglakad pabalik ng tahanan. Nang makarating sa bahay, humiga at nagkunwaring tulog ang binata. Ilang sandali lang, nadidinig na niya ang yabag ni Lolo Carlito. Pumasok ito ng bahay. Umupo sa higaan at sinabing, Nakita mo na ba? Nakita mo na ang isa sa mga itinatago ko sa buhay? Huwag kang magkunwaring tulog, apo. Alam kong sumunod ka sa akin at hinayaan ko lang yon. Nang sa ganon, malaman mo pa isa-isa ang mga lihim ko. Isa yung diwata, apo. Nakilala ko sa biliran. Bukid na tinatawag na bukid ng Panamaw. Nagpapakita sa akin kapag hinihiling ko. Siya ang nagagabay sa iyo mula pagkabata, Lucio. Bukod sa akin, kung mapapansin mo, lahat ng taong kumukutya sa iyo natatakot. Hindi ba? Noong tinutokso ka ng mga kalaro mo noon, bigla silang nagtakbuhan. Gusto kong iwang ka sa kanya, Lucio. Gusto kong maging buo ang paggabay niya sa iyo sa pagkawala ko. Sana maliwanagan ka na, apo. Bukas may klase ka at sana hindi ka maapektuhan sa mga nangyayari. Ayaw kong mawala ang konsentrasyon mo sa pag-aaral. Matulog ka na, apo. Tinapik nito sa balikat si Lucio habang sinasabi ang salitang, Tanggapin mo, apo, ang paunang pamana ko.
Nakikinig lamang ang binata. Lumuluha ang mga mata at pinipigilang mapahagulgol. Kinabukasan, nagtaka si Lucio kung bakit hindi pa gising ang lolo. Samantalang maaga pa lang, naroon na ito sa gilid ng bahay. Nagpapakulo ng tubig para makapagkape. Nakatalikod lamang ito sa tabi. Tila sobrang himbing ng pagkatulog. Bumangon ang binata. Ginising niya ang lolo. Niyog-yog ang katawan niya. Ngunit laking gulat niya nang malaglag ang lolo sa higaan. At pagtihaya nito, nakabuka ang mga mata habang hawak ang dibdib. Matigas na rin ang katawan. Lolo, ano po bang nangyari? Bakit ang tigas ng katawan niyo? Lolo Carlito! Lolo! Huwag niyo naman po akong iwan, Lolo! Wika ni Lucio habang umiiyak. Niyakap niya ang katawan ng matanda. Pinapikit ang mga mata habang patuloy sa pag-iyak. Ilang sandali lang, tumakbo ang binata papunta sa bahay ng tiyuhin na si Eduardo. Pinaalam niya ang nangyari kay Lolo Carlito. Kaagad naman nilang pinuntahan ang bahay nila Lucio. Patay na nga siya, Lucio. Nakapagpahinga na rin ang lolo mo. May nasabi ba siya sa'yo bago mamatay? Sinabi naman ni Lucio na meron tungkol sa lihim ng lolo, sa lupain at marami pang iba. Mabuti naman at naalaman mo na din lahat. Dati pa kitang gustong kupkupin. Mula pa nang mamatay ang mga magulang mo. Ayaw naman ng lolo mo dahil malalagay daw sa peligro ang buhay mo, Lucio. Kami ang tumutulong sa inyo. Naiintindihan ko siya. Marahil bukod sa pinoprotektahan kanya, gusto ka rin niyang lumaking mabuting tao. Sige, wala na tayo magagawa pa doon. Ang kailangan nating gawin, maasikaso ang libing na matanda. Iyo, maaari po bang dito na lang po? Dito na lang po yung lamay. Tumango si Eduardo at kagad umalis. Pagkabalik nito, may mga kasama ng tao. Ilan dito ay kakilala ni Lucio. Dinala ang labi ng lolo sa punerarya upang maimbalsamo. Hindi na sumama si Lucio. Nanatili lamang sa tahanan at nagpatuloy sa pag-iyak. Inaalala lahat ng kabutihan at pag-aaruga sa kanya ng lolo. Ni kahit minsan hindi man lang ito makitaan ng lungkot sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. At kahit nga alam na ng matanda na nalalapit na ang kamatayan, naging matatag pa rin ito. Hanggang sa pumasok sa isip ng binata ang mga habili ng lolo. Ang tanga na sinasabing mutya ng apoy at ang mga ipon sa ilalim ng katre. Inalis ni Lucio ang malaking tablang pinagtagpi-tagpi na nakapatong sa mga bato. Nang mahawi ang tabla, may baul sa ilalim, kulay itim at nabalot na mga alikabok. Kinuha ito ni Lucio. May kabigatan ang baul. Nilagay niya sa lupa at binuksan. Nanlaki ang mga mata nang makita ang iba't ibang bagay. May latigo, itak, baril, mga papel na pera at bariyang ginto na may tali na parang kwintas. Hinanap ngayon ng binata ang sinasabing tanga ni Lolo Carlito. Ngunit wala. Iniisip niya na baka ang kwintas na ginto. Ngunit may napansin siyang tela na pinagpatungan ng baul. Nakabaon ito sa lupa. Hinila ni Lucio ang isang maliit na bag na may tali. May bilog na nakapa ang binata. Kagad niyang binuksan ang bag. Nakita ang nagliliwanag na pula at bilog na bagay.
Pagkahawak dito ni Lucio, napakainit na tila galing sa nagbabagang uling. Hindi ito mahawakan ni Lucio. Nagtataka naman ang binata. Dahil sa init ay dapat nabutas na ang bag ngunit hindi. Sadyang mainit lang na parang kinuryente sa sakit si Lucio. Nilagay niya ito sa tubig. Kumulo ito at kita ang pag-usok. Hanggang sa hindi malamang dahilan, may tumabi kay Lucio. Nakita ang binti nito na sobrang puti at hindi nakasayad sa lupa. Pag-angat ng tingin ng binata, halos mapatalon sa gulat nang makita ang kaparehong nilalang na nakita niyang kausap ni Lolo Carlito. Puti ang mga mata, nasing puti ng nagliliwanag na araw. Lucio, nanibago ang bertud ng lolo mo. Pero hayaan mo at mahahawakan mo rin yan. Malalaman mo na lamang yun kung kailan at sa anong pagkakataon. Hindi nakapagsalita si Lucio. Namayani sa sarili ang takot. Tinatanaw ang pinto para tumakbo. Hanggang sa biglang nagbago ang anyo ng diwata. Naging isang batang babae na halos sing-edad lamang ni Lucio. Bagaman maputi, ngunit hindi na nakalutang sa lupa. Sinabihan pa siya nito na dapat ay huwag siyang matakot at masanay na. Ginawa niya ding bata ang sarili para maging kampante si Lucio. Ayos lang ba sa'yo ang itsurang ito? Magsing edad na tayo. Huwag kang matakot. Hindi ako kumakain ng tao. Nakakatuwa ka talaga kahit pa noong paslit ka. Ilang sandali pa'y nawala din ito sa paningin ni Lucio. Doon lamang nakahinga ng maluwagang binata. Tinabunan niya ang baul at binalik sa dating lalagyan. Ngunit yung kulay pulang bagay na bilog at yung gintong kwintas ay hawak ni Lucio. Matapos ang libing, sa bahay muna ni Eduardo na natili ang binata. Para na din magabayan si Lucio sa eskwela. Malaki ang tirahan nila Eduardo. Kagaya ng nasabi, ito ang tumutulong sa pinansyal kay Lucio at halatang may kaya sa buhay. 2 palapag ang tahanan, ngunit lahat ng kasangkapan ay gawa sa kahoy. Mula sa kalsada, may mahabang daan na parang pasilyo at bawat gilid ay may tanim na gumamela. Isang umaga, may naghahanap kay Lucio. Ang mga taong nag-alok sa pagbili ng lupa ng lolo. Kinabahan siya ng mga sandaling yun. Bukod sa takot na nadinig na banta ng mga ito, dagdag pa ang sinabi ng lolo na iba ang pakay nito sa kanila. Hindi lumabas ng bahay si Lucio. Nagtaka naman si Eduardo at nagtanong kung bakit. Sinabi ng binata na ayaw niyang kausapin ang dalawa dahil natatakot siya sa mga ito. Sige, ako na ang kakausap. Ito ba yung mga sinasabi mong mapilit at gusto talagang bilhin ng lupa? Huwag kang mag-alala. Hawak ko ang dokumento. Ang pangalan mo at lolo ang nakalagay doon. Lumabas ito ng tahanan. Kinausap ang dalawa. Diretsyong sinabi ni Eduardo na hindi nila ibebenta ang lupa. Hindi yan yung sadya namin. Kung hindi yung matanda, patay na siya, no? Sabi na mamamatay na rin siya. Nandyan ba yung apo niya? Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo at nagtataka sa sinasabi ng mga ito. Tila madulas ang dila at nakakainsulto sa pandinig ang binitawang salita. Nagalit si Eduardo. Sinabihan niya ang 2 tao na umalis. Kung hindi, magkakagulo sa lugar. Umalis naman ang mga ito.
Ngunit si Lucio ay nadinig din ang sinabi ng tao. Nakaramdam din ng galit ang binata. Kaagad pumasok sa isipan nito na totoo ang sinasabi ng lolo. Hindi nga lupa ang pakay ng mga ito, kundi ang lolo lang at ang kalagayan ng matanda. Nagtanong ito sa tiyuhin kung ano ba ang buhay ng lolo dati. Buong detalyeng kwento ni Eduardo. Ang lolo ni Lucio, isang magaling at kilala sa mundo ng espiritual bilang Mepisto. Nagtanong naman ang binata kung ano ang Mepisto. Ayon lang to sa nanay ko na kapatid ng lolo mo. Mayangking katangian ang lolo mo, Lucio. Kaya niyang lumika ng apoy at pinapalabas ito sa kamay. Sa paglalarawan ng nanay ko, noong nagalit ang lolo mo noon dahil pinatay ang nanay mo, nag-apoy ang katawan niya na parang demonyo. Kaya siya binansagang Mepisto dahil sa malademonyong katangian. Natakot nga sila noon ng paslangin ng mga magulang mo ng hindi kilalang tao. Baka kasi maulit muli ang pagwawala ng lolo mo. Marami kasing namatay nung unang nangyari yun. Hindi ba nabanggit sa'yo ng lolo mo ang naging buhay niya ng kabataan? Umiling lamang si Lucio at sinabing wala naman. Yun lang naman po yung sinabi niya sa akin Naibahagi ko na din po sa inyo. Maliban na lang sa huling habili ng lolo. Ngunit baliwala lang yun sa akin. Ang sabi niya, tanggapin ko ang katangiang meron siya. Tapos tinapik niya ako sa balikat. Ayun, kinabukasan patay na siya. Yung mutya ng apoy ay narito po sa bag. Mainit kasi at hindi ko mahawakan Ano ka mo? Tinapik ka. Nagbilin sa'yo ang lolo mo ng ganon. Sa palagay ko ikaw ang susunod na magiging Mepisto. At yung bagay na nasa loob niyan, diyan ang gagaling ang apoy na nilika ng lolo mo noon. Binabalaan kita, Lucio. Masama ang gamit na yan at baka matulag ka lang sa lolo mo. Hindi nakapagsalita ang binata. Hindi man likas na malawak ang isipan. Ngunit napagtanto niya kung bakit palaging nilalapit si Lucio sa simbahan. Pinagdiinan ng lolo na dapat matakot sa Diyos at maging mabuting tao. Ngayon alam na niyang inihahanda lang siya nito sa hinaharap. Hinahanda para sa pagtanggap ng gamit na mutya ng apoy para hindi maging masamang tao. Naiintindihan ko na po, tiyo. Ngayon, malapit ko na pong maintindihan ang lahat kung bakit. Naniniwala din po ako sa inyo. Masama man ang mutya ni lolo, pero ginamit niya ito sa mabuting paraan. Maaring hinuhulma ako bilang mabuting kasangkapan para sa mutya. Ang mga taong yun nandito kanina. Nais kong malaman pa ang iba patungkol sa kanila, bukod sa mga hinala ko. Alam kong may kinalaman sila sa pagkamatay ni lolo. Lucio, naaalala ko tuloy ang tatay mo. Katulad na katulad mo siya. Siya sana ang magiging kapalit ng lolo mo. Kaya nga pinatay nila ang mga magulang mo. Ayaw nilang may sumunod sa lolo mo. Lalo na yung mga nakalaban niya dati. Kaya pinaslang nila ang tatay mo't nadamay pa ang nanay mo, Lucio. Kaya iningatan ka niya hanggang sa magkaroon ka ng kamalayan. Hindi maputumba ang lolo mo. Walang sino mang sumubok na kalabanin siya maliban na lamang ang antayin ng kamatayan nito. May nalalaman ka na. Pero hindi pa lahat yan, Lucio. Pero marami ka pang kailangang matuklasan. Nagulat si Lucio. Hindi inaasahan ang madidinig sa tiyuhin. Mas naging maliwanag ngayon ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang. Kaya pala. Sige po, tiyo. Kung ano man po ang kailangan pang alamin, ako na po yung bahala roon.
Kinabukasan, balik eskwela si Lucio. Hindi man mawala sa isipan ang lahat, ngunit hindi siya nagpaapekto. Gusto niyang panindigan ang habilin ng lolo. Sinasabay niya ang pag-aaral, gayon din ang pagsasaliksik. Binalikan niya ang bahay nila ni Lolo Carlito. Hinalungkat ang mga gamit sa baul. Maiging tinitigan ang bawat bagay. Kinuha niya ang latigo. Isang lubid na ang hawakan ay galing sa balat ng hayop. Habang ang dulo naman ito, paliit ng paliit at patigas ng patigas. Binuksan niya ang maliit na bag na may lamang mutya ng apoy. Muli niya itong hinawakan, ngunit sobrang init pa rin. Nagtaka naman ito kung bakit hindi nagpapakita ang diwata. Napatanong sa sarili kung paano ito naging kaibigan ng lolo. Kumuha siya ng kaunting pera sa kahon. Gagamitin sana para ipangbili ng mga kahoy, para maipaayos ang tahanan at maging kaaya-ayang tignan kahit papano. Bumili siya ng mga kasangkapan. Pinuntahan din niya ang karpenterong si Mang Ismael, isang matanda na kaibigan ng lolo. Sinabi niya dito na ipapaayos niya ang bahay. Ngunit kumunot ang mukha ng matanda. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Tinanggap mo na pala, iho. Mabuti na ba kung ganon? Nagulat si Lucio. Kagad natanong ang matanda kung paano nito nalaman ang patungkol sa kanya. Ang sabi ni Mang Ismael, kilala niya ang lolo ni Lucio. Kahit malayo pa, nararamdaman niya ang gamit na matanda na nasa kamay ng binata. May grupo ang lolo mo. Baka mamamatay tao. Pero ang pinapatay nila ay masasama lamang. Dong Lucio, huwag ka sanang maging katulad ng lolo mo. Hindi nakapagsalita si Lucio. Napayuko na lamang ito at kita sa mukha na may malalim na iniisip. Nagkaroon siya ng hinala na baka may kakaibang katangian din ng matanda. Gusto niya sanang tanungin ito, kaso nahihiya siya. Muli namang nagsalita si Mang Ismael. Bukas o kaya sa makalawa na siya pupunta sa bahay nila Lucio. May tatapusin lang na proyekto na ipinapagawa ng isang kapitbahay. Umalis si Lucio sa lugar. Dala ang maraming katanungan sa isipan. Sigurado, may iba pang alam yung matanda bukod sa mga nabanggit niya kanina. Maaaring mabigyan niya ng sagot ang ilan sa mga katanungan ko na gumugulo sa isipan ko. Makalipas ang 2 araw, dumating nga si Mang Ismael sa bahay ni Lucio. Tahimik lamang ang matanda. Nakamasid naman ang binata habang naglalagari ng kahoy. Ilang sandali pa, may dumating na isang lalaki. Anak ito ni Ismael at naghatid ng baon sa ama. Nagtaka si Lucio dahil matapos maiabot ang baon ng matanda. Sinabihan niya itong umalis ng lugar at huwag nang magtagal dahil delikado. Matapos makaalis ang anak nito, lumapit na si Lucio at nagtanong kung bakit naman nasabi yun ni Ismael. Hindi ko lang alam dong dahil baguhan ka pa lang. Matapos mamatay ang lolo mo, mas naging peligroso ang kalagayan mo ngayon. Hindi natin alam. Baka may bigla na lang pupunta dito at magkagulo. Mabuti sana kung ordinaryong tao. Ang masaklap, katulad din ng lolo mo na may kakaibang angking katangian. Bakit po? Parang ang dami niyong alam. Tsaka ano po bang meron sa inyo? Dito na sinabi ni Mang Ismael. Isa ito sa mga taong nagbabanta sa buhay ni Lolo Carlito. May tangan din ng matanda. Kaso nga lang, malakas talaga ito kaya nanatiling kalmado si Mang Ismael at hinayaan na lang ang iba sa mga gagawa nito. Sa mga salaysay noon na matanda,
Kinabahan si Lucio na baka pati siya ay balak patayin nito. Hindi nagsalita si Lucio. Marahan itong umatras. Bumalik sa posisyon at hindi inalis ang titig doon sa matanda. Hanggang sa muli itong nagsalita. Sinabi ni Mang Ismael na hindi siya kalaban. Marahil naging bantaman siya sa buhay ng lolo dati. Tsaka, matagal na panahon na yun, Dong. Kinalimutan ko na. Ang importante, mabait na bata ang sumunod sa kanya. Umahanga ako dahil pinalaki kanyang nasa tamang paggabay. Nga pala, Lucio, diyan sa papuntang kalsada, mabuting palagyan mo ng bakod kahit karaniwang kasangkapan lang. Nang sa ganon, may pribasiya ka. Gusto mo ba talagang tumira dito? O sige, tutulungan kita sa paglagay ng proteksyon sa lugar. Gumaan ang pakiramdam ni Lucio. Napangiti ang binata habang tumatango. Maraming salamat po. Sige po, Mang Ismael. Papagawan ko po sa inyo ng bakod. Kinahapunan, bumalik ang isa sa mga lalaki na gustong bilhin ang lupa ng lolo. Galing sa bahay ng tiyuhin si Lucio. Naabutan niyang nag-uusap si Mang Ismael at yung lalaki. Lumapit ang binata. Nakita niya si Mang Ismael na tila balisa ang muka kaharap ang ahente. Lumingon sa kanya yung lalaki. Nakangiti habang tumatango. Kumusta, Lucio? O huwag kang magulat. May masama ba? Ismael, ano namang nakain mo at gusto mo atang maging kapalit ni Carlito bilang bantay ng binata? Sinabihan na kita. Huwag kang makialam kung ayaw mong madamay. Pati ang pamilya mo. Lucio, bukod sa lupa may pinaka-importanting pakay talaga ako. Ito ay kunin sa'yo ang mga gamit na iniwan ng matanda. Ayun lang, at magiging maayos na ang takbo ng buhay mo. Alam kong nailipat na sa'yo ang mga katangian niya at nasa'yo din ang mutya ng apoy. Tama ba? Ang pangalan ko ay Ambrosio, isa sa mga anak ng pinasnang ng lolo mo. Alam mo, kung ano mang mga hindi pagkakaunawaan nyo noon, wala akong pakialam doon. Isa pa, hindi ko ibibigay ang mga naiwan sa akin ni lolo. Umiling si Ambrosio. Umabante ng lakad at sinipa sa dibdib si Lucio. Napabitaw naman ng mabigat na salita si Mang Ismael at sinabing wag nang sakta ng binata. Matagal na sanang patay ito eh. Kaso nariyan yung matanda. Ngayon, total hindi mo pa alam gamitin ang gamit ni Carlito. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Wika ni Ambrosio. Sabay sipa muli sa binata at tinamaan naman ito sa bisig. Malakas ang patama at dito napaungol si Lucio. Dinuro ni Ambrosio sa mukha si Mang Ismael at sinabing wag tutulong o hindi kaya naman aalis sa lugar. Dong Lucio, kung sa tingin mo, nailipat na nga sa iyo ang katangian ng lolo mo, gamitin mo na. Ano ba't parang napaka-inosente ng binatang ito? Papatayin siya ng lalaking to eh. Dinakma ni Ambrosio ang kamay ni Lucio. Hinila sa harap ng pintuan ng tahanan at muling sinipa. Tinamaan si Lucio sa hita. Walang nagawa ang binata hanggang sa napansin niya ang pag-apoy ng daliri. Nanlaki ang mga mata ni Lucio. Nawala din ang sakit ng katawan. Binitawan siya ng lalaki at kita sa muka ang pagkatakot. Napatango si Mang Ismael. Tumingala ito sa langit. Gabayan niyo po si Lucio. Ito na ba?
Ito ba ang sinasabing katangian na meron si Lolo? Sinilip niya ang maliit na bag. Nakita niyang nag-aapoy na ang mutya. Halong asul, pula at dilaw ang apoy. Hinawakan ito ni Lucio at nagulat dahil mas lumakas ang apoy sa mga kamay. Hindi din siya napapaso hanggang sa nakita niya sa gilid ng pinto ang diwata. Nasaan yung bata at nakangiti habang nakatitig sa kanya. Ngunit sa kabila ng paglabas ng apoy sa kamay, hindi naman alam ni Lucio kung paano ito gagamitin. Habang si Ambrosio naman may nilabas mula sa kanyang leeg. Isang bagay na kulay itim. Hinahalika ng tao. Tinignan lang ito ng binata. Nadidinig niya naman ang pagtawag ni Mang Ismael at nagsabing ano pang inaantay niya. Hanggang sa muli itong sinipa ni Ambrosio. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na natumba si Lucio. Nag-alikabok lamang sa apoy ang dibdib na tinamaan. Gulat na gulat din ang kalaban. Ang sabi pa nito, papanong gumana ang gamit na matanda sa maikling panahon. Umambay ito ng suntok at na mga sandaling yun, iniisip na ni Lucio ang gagawin. Hanggang sa umilag siya sabay suntok sa sikmura ni Ambrosio. Sobrang lakas ng pagkakatama. Kasama pa nito ang nagliliyab na apoy na tila tumagos sa likod ni Ambrosio. Natumba ang tao. Gumulong sa lupa habang namimilipit sa sakit. Kung gusto mong buhayin kita, umalis ka dito sa amin at wag na wag ka nang babalik pa. Bumangon si Ambrosio. Pasuray-suray na naglakad papuntang kalsada. Umuusok pa ang katawan nito at sobrang init. Matapos makalis, doon lamang humupa ang apoy sa kamay ni Lucio. Kasabay nito ang pagkawala din ng apoy doon sa mutya. Nakatulala lamang si Mang Ismael. Hindi nakapagsalita at nakatitig lamang kay Lucio. Habang ang binata naman parang nanibago sa nangyayari. Makikita sa reaksyon nito ang matinding pagtataka. Dito pa lang siya nakaramdam ng init at pinagpawisan ng todo. Basang-basa ang damit at sobrang nauuhaw ang binata. Mabilis siyang nagpunta sa salukan ng tubig at uminom. Naghilamos pa ito dahil sa sobrang pawis at init. Kaya pala kapag umuuwi si Lolo noon, hapong-hapo yung katawan at pawis na pawis. Ito pala yung dahilan. Pero sino naman kaya yung pakay niya? Maaring may pinatay ang lolo na siyang nagbabanta sa amin gabi-gabi. Paglabas ng tahanan, muli niyang nakita si Mang Ismael. Nakangiti at bumalik na sa ginagawa. 3 beses ko nang nakita yung ganon. 2 sa lolo mo at 1 naman sa'yo. Pero malakas ang naramdaman ko sa'yo. Kumpara sa kanya. Nakakamangha kong iisipin. Pero hindi maiiwasang matakot. Isa ka na ngayong Mephisto, Lucio. Ikaw na ngayon ang magiging kilalang Mephisto sa mga kalaban ng lolo mo. Hindi po importante sa akin kung anong itatawag niyo. Demonyo kasi o Mephisto eh. Samantalang hindi naman po ako ganun. Ang problema lang po, hindi ko alam kung gaano karami yung kalaban. Gabi-gabi kasing umaalis si Lolo mula nung magkasakit to eh. Asahan mong dadagsayin ka ng napakaraming banta, iho. Bantakin mo. Isang kakaibang tangan ang meron ka. Isang tangan na siyang pinakamalakas at hinahangad ng iba. Pakaalagaan mo ang gamit ng lolo mo, Lucio. Pero wag kang mag-alala. Karamay mo ako rito. Ngayon alam ko nang nasa tamang kamay nga ang gamit. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa iba't gamitin sa maling paraan. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit, Lucio. Asahan mo yan sa akin.
Maraming salamat po Mang Ismael. Pero ayaw ko naman pong may madamay dahil lang sa akin. Kaya po mas maigi na wag na lang po kayong maglaan ng oras. Hindi naman sa buhay mo ako nagkakaroon ng interes tumulong, Lucio. Kundi sa buhay ng ibang magdurusa. Kung sakaling makuha ang gamit mo. Kaya hayaan mo ako, bata. Kung yun po yung hangad ninyo, wala po ako magagawa doon. Kung sa bagay, tama naman din po kayo. Matapos yun, parehas nang nagpahinga ang dalawa. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aagahan si Lucio at Mang Ismael, isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa tuyong lupa malapit sa puno ng tugas. Nagsitalsikan ang mga kagamitan ni Lucio at Mang Ismael. Mula sa makapal na usok, lumitaw ang 6 na lalaking naka-uniforming itim. Bit-bit ang mga makabagong armas na tila hindi nagmula sa panahong yon. Ibigay mo na sa amin ang mutya, bata. Huwag mo nang hintaying itumba ka namin, kagaya ng ginawa namin sa lolo mo. Wika ni Ambrosio. Kayo ang pumatay kay Lolo Carlito. Mabilis na humarang si Mang Ismael sa harapan ng binata. Tinamaan ito ng isang daplis ng bala sa balikat mula sa unang putok. Ngunit nanatili siyang nakatayo upang protektahan ang binata. Lucio, wala na tayong oras. Ilabas mo na ang tunay na lakas na mutya. Ito na ang sandaling binalaan tayo ng iyong lolo. Huwag kang matakot. Hayaan mong ang apoy ang pumili ng katarungan. Sa gitna ng pangamba, muling naramdaman ni Lucio ang init sa dibdib. Dinukot ang pulang bato mula sa bulsa at sa isang iglap, ang batong dati malamig naging sing-init ng baga. Ngunit hindi siya napapaso. Sa halip, tila nananalaytay ang kuryente at apoy sa kanyang mga ugat. Hindi niyo na muling masasaktan ang pamilya ko. Biglang bumugso ang isang higanteng pader ng apoy mula sa paanan ni Lucio. Ang latigo at itak ni Lolo Carlito na nasa loob ng baul biglang nagsilutangan at nagliyab ng kulay asul. Sa isang kumpas ng kamay ni Lucio, ang latigong apoy umagupit sa mga armas ng mga kalaban na naging dahilan upang matunaw ang mga ito sa isang saglit. Anong klaseng kapangyarihan ito? Umatras kayo! Magsiatras na kayo! Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang kumawala mula sa katawan ni Lucio na nagpatalsik sa mga kalaban palayo sa kanilang lupain. Nang humupa ang usok at apoy, ang mga kalaban ay wala na. Tanging mga marka na lamang ng pagkasunog sa lupa ang naiwan. Dahan-dahang lumapit ang batang diwata sa tabi ni Lucio. Ngumiti ito. Hinawakan ang balikat bago unti-unting naglaho sa hangin. Tapos na, Lucio. Ikaw na ang tunay na tagapangalaga. Mapayapa na ang lolo mo. Tumingin ito sa langit. Payapa na ang muka. Maraming salamat, Lolo. Hindi ko pababayaan ang iyong pinamana. Mula ng araw na yon, ang batang basurero naging lihim na bantay ng bayan. Ang apoy na dati kinatatakutan ay naging liwanag ng pag-asa para sa mga inaapi. At dito nagtatapos ang kwento ng mutya ng apoy. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.